Breaking na breaking news. Grabe ito mga kababayan. Sikat na sikat. Itong si Erwin Tulfo, na kapatid ni Ben Tulfo at ni Raffy Tulfo at ni Mon Tulfo. Di ba mga kababayan? Itong si Erwin Tulfo mga kababayan, sumikat na ngayon. Sikat na sikat. Dahil po sa pagiging bobo. Yun po yung sabi ng mga netizen. Bakit po mga kababayan? Mantakin mo po na para sa kanya wala nang batas-batas. Para lang pagbigyan ang karamihan. Ginagawang Raffy Tulfo in action ang Senado at ang investigasyon. Nakalimutan yata ni Erwin Tulfo na meron siyang pinanumpaan. Ngayon po, pinalagan po ng isang hukom na dating taga-Korte Suprema itong kabonjingan ni Erwin Tulfo. Aba, mas mataas daw ang tao kaysa sa batas. Na kung makapagsalita napakayabang mga kababayan. Naging senador lang, hindi na gumagalang sa batas. Isabi pa nung hukom mga kababayan, maaaring ma-impeach ito at matanggal sa kanyang posisyon bilang senador. At pwede itong makulong at makasuhan. Ngayon po mga kababayan, akala ni Erwin Tulfo, nasa radyo siya. Akala niya parang bitag. Sige, banat tayo ng banat. Huwag nang pag-usapan ng batas-batas. Ang yabang niya. Ngayon po mga kababayan, hindi na matatanggal ang pangalan ni Erwin Tulfo sa mundo ng social media. Yung bansag sa kanya, the law bender, the first law bender in the Philippines. Kung merong pelikula na The Last Airbender, itong si Erwin Tulfo, the law bender! Sumikat sa kabobohan. Mga kababayan, ngayon po, bibirahin ni Marcoleta. Ngayon po, si Katon Ying at itong kasama niya na idol ko. Itong si Erwin Tulfo, bonjing na bonjing. Mas matalino pa si Robin Padilla. Kung mag-isip ito, at least si Robin Padilla gumagalang sa batas. Pag ang pag-uusapan batas, ginagalang. Pero si Erwin Tulfo, bonjing-bonjing, ala ka, mga kababayan. Eto na po, binuljak ni Senador Marcoleta, itong galing-galingan na feelingero na abogado. Na parang Montulfo, na sobrang yabang, nalaos na. Ngayon po, bubuljakin ni Marcoleta, pakinggan po natin mga kababayan. Senator Dante Marcoleta, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Mr. Taberna at Mr. Baha. Kumusta po? Kayo po ba'y nakatulog ng maayos? Napakasarap ng tulog ko. Talaga? Ano kaya dahilan? Ba't masarap ang tulog ang sarap nyo ng tulog nyo ngayon, kagabi? So, kahit pa paano ay naipakikilala natin, ay paliliwanag natin na palagi na lang tayong nakalagay, nakapakit sa batas pagka sinasabi natin ng mga katwiran. Opo, tama po yun. Kailangan teka muna, ito, yung puntahan ko kaagad yung binanggit ni Senator Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Ito viral ngayon, Dante, Senator Marcoleta, na basahin mga... Babasahin ko, sabi niya dito ay, hindi po batas ang pinag-uusapan.
Wala tayong pakialam sa batas na yan. Ayan, oo. Sometimes, you have to bend the law. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Tama ba yun? Nung narinig nyo po ba yun di ba kayo natumba sa upuan nyo? Mabuti na lang wala ako nung sinabi niya eh. Ganun po. Wala ako noon. Pumanik muna ako dahil marami akong pipirmahan. Tapos bumalik din ako. Kaya pala, no? Kayo, anong reaction nyo doon sa mga pahayag na yon, Senator? Maling-mali naman yun. Hindi ba palagi nating sinasabi, no one is above the law. Kaya nga nandun kami para gumawa ng batas eh. Kung yung ginawa naming batas, isasantabi natin at kinakailangan mauna munang mapaligaya natin kung sino man ang gustong lumigaya at kahit may baluktutin natin ang batas, wala naman sa katwiran niya. At manggaling pa sa isang mambabatas yung mga ganong salita, Kadante. Nakakalungkot nga yun kung bakit niya nasambit yun. Mukhang ang pinagmulan niyan yung pinagtalunan din ninyo ni Secretary Boying Rimulya tungkol do sa kay restituto sa restitution yung pagsosoli ng kung ano man ang pakipaliwanag nyo nga, Senator, bilang isa ring abogado, magaling na abogado. Pwede ho ba yun na magsoli na? Halimbawa, kami ni Kumbatsero, may dapat na isoli dahil meron kaming kinuha. Isoli na kaagad kahit wala pang kaso at hindi na kami makakasuhan. Kung halimbawa yun ang sinasabi kasi ng batas, bakit naman hindi natin sundan? Kaya kanina yung panimulang salita ko, yung pag nangangatwiran ako, palaging nasa batas. Ang totoo niya, nung pumunta siya sa Senado na kung saan itatalakay yung kaso ng Diskaya, yung aplikasyon niya, inamin niya na sa akin, yung pasensya ka na nga niya. Ang gulo-gulo kasi na yung nangyayari. O sige, kanyo, total, nandito na ako. Nasaan ba sila? Kausapin ko nga rito. Nagkausap sila eh. At bukas, sabi niya gano'n, pumunta kayo sa opisina para sa gano'n, mapasok kayo sa proseso, sabi niya gano'n. Ipakikilala ko sa iyo yung mga tao na tutulong kung paano kayo mapasaklaring sa proseso. So, akala ko naman, okay na siya doon at hindi ko na nga sa tinanong doon sa hearing dahil nagkausap na nga. So, pagkatapos, iba na naman ang pagdating ng pangalawang hearing, iba na naman yung kanyang sinasabi na kinakailangan, pagsoli na naman. Sinabi ko nga sa kanya, nung kami nag-uusap, sino bang ayaw na mag-solid kung talagang mapatunayang lahat naman na yan ay nakulimbat ay para sa bansa yan. Ang problema lang, sabi ko, mag-apply pa lang ang tao. Wala namang isinasaalang-alang na magsosoli siya. Ang isinasaalang-alang na priority, yung kaligtasan niya kasi nagsabi siya ng mga pangalan na maaaring ikasapanganib ng buhay niya. Ngayon, kung sasabihin mo ako na magsosoli siya, sino magdidetermine ngayon kung magkano isosoli niya? Yun. Importante yun. Kung korte lang naman na nagsasabi sa bandang huli, sabi kong ganon. Kaya nung kahapon, pinaalala ko sa kanya bilang abogado, sabi ko, di ba, sa lahat ng criminal cases na ipinapile, naka-institute impliedly yung civil liability. Ibig sabihin, palaging nandun yun. Kasi pag natapos na yung kaso, kukwentahin, pumasa siya dun sa pamantayan ng Witness Protection Program na tulungan niya Estado na identify lahat yung mga sangkot, lahat ng kawatan, malalaking isda. So di nakatulong siya ngayon. Libre na siya sa criminal prosecution. Kaya lang, doon sa civil liability, hindi siya malilibre doon kapag nakwenta ng korte na marami siyang pananagutang sibil. So, makabalik ng korte ngayon sa kanya yun. Klaro po ba yun? Nung nakausap niyo po ba yung mga Diskaya dati, nung kayo po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, klaro po ba yun na kung sakali man na sila ay mag-state witness,
ay hindi pa rin sila ligtas sa civil liability. Meaning, at the end of the day, ay kailangan pa rin nilang magsole. Klarong-klaro kung pinaliwanag yun, Katunying, hindi lang sa kanya, doon sa 15 nandoon. Ipinod ko nga yung idea, sabi ko, ito, baka sakaling gusto nyong gamitin ito para hindi kami mahirapan, tulungan nyo kaming ma-identify natin ang mga malalaking taong sangkot dito. So, mag-take advantage kayo dito sa remedyo na nakalaan. Ito rin nasa batas naman. Sabi ko, maaari kayong makaligtas sa criminal prosecution. Ang magiging pananagutan nyo na lang, sabi ko, ay yung civil liability. Ano nyo mabuti, kako, timbangin nyo mabuti yan. Kasi kako, ito maaring ma-plunder kayo rito. Sabi ko, pareho kako, may pananagutan dito. Kahit nabalikan pa nila yung nakarang hearing, lalong-lalo na sinabi niyo yun. Hearing. Opo. Pero pinaliwanag kung mabuti ito. Pero yun ay kung magko-qualify sila o sino man sa kanila na maging state witness, kasi hindi naman porket gusto mong maging state witness. Nakita nyo po mga kababayan ang paliwanag ni Senador Marcoleta. Napakaliwanag po na yung pagsasaoli ng kayamanan na ninakaw ng mga diskaya, pwede naman pala yung kunin. Pag-uusapan po yun after na magkaroon ng security itong si Diskaya, yung dalawang mag-asawa. Ba't ayaw bigyan ng security yung dalawa, 'di ba mga kababayan? Manganganib ang buhay nila. Hindi kasi maintindihan ni Tito Soto, ni Erwin Tulfo, ni Raffy Tulfo at ng si Rimulya. Naku po. Pwede na. No. Pinaliwanag ko kasi may mga requisites doon. Kinakailangan mag-qualify kayo. Pagka nag-qualify kayo, sabi kong gano'n, panagutan ninyo na kayo na naging state witness na. Habang state witness ka na kasi, Ka Jerry, Katunying, ay kailangan yung undertaking mo sa ilalim nung pananagutan mo bilang isang state witness, ay talagang panagutan mo hanggang sa may panalo nyo yung kaso. Kasi kapag meron kang hindi pinanagot, halimbawa, hindi mo na pagtibay yung nauna mong sinabi. Kasi isa sa requirement, kinakailangan yung mga ebidensya mo magtutugma doon sa yung testimony. Kasi yung testimony should be, sabi niya ganyan, supported in material points. Ngayon, hindi mo magawa yon, pwede kang i-discharge as a state witness. Ang daming remedyo ng Estado, hindi naman siya po proteksyonan. Hindi ka na nakakatulong yung mga nauna mong binanggit, hindi mo naman pala mapapatibayan, hindi ka na po pwedeng maging state witness. Maalisin ka na namin sa programa. Yung pagiging state witness po, Senator, sa inyo dyan sa Senado, may mga ilan sa inyo na kahapon nga, isa nga yun sa pinagtalunan ninyo ni Senator Ping, yung merong parang pumapabor na maging parang mayroong mas credible para sa ilan sa inyo na maging witness ang ilang particular na si Bryce Hernandez. Si Bryce o kaya si Henry o kaya si Diskaya. At ang DOJ mukhang meron ding ganong tinitingnan. Sa inyo ho ba, sa parte ng mga senador sa isinasagawang hearing at sa parte ng DOJ, doon pa lang pwede nang kayo pa lang mismo meron nang mag-identify na maging state witness o gawin nyo ng state witness at hindi nakasuhan? Wala kaming karapatan kasing mag-identify. Ang gagawin lang namin, i-recommenda namin po proseso recommendatory ang DOJ. Kailangan kong ipaliwanag kasi kaya akong humihingi ng parang konting panahon kay Chairman Ping na pwede ba akong mag-clarify muna ako bago tayo magtuloy-tuloy. May mga ilang bagay akong liliwanagin. Nung una pinayagan niya ako, nung nag-umpisa ako dahil sa nagpapa-interview ka kasi kung kani-kanino at nagbibigay ka ng sariling opinion mo, namimili ka kung sinong paniniwalaan mo, mali ka ako yun opinion ko nga niya yun Oo nga, opinion mo yun, kaya lang nagkataon chairman ka ng Blue Ribbon di ba mga kababayan, tama si Senador Marcoleta. Chairman ka ng Blue Ribbon. Wag kang magpapa-interview ng kahit kanino, kung sino-sino, tapos
magkakaroon ka ng sarili mong opinyon. Di magkakaroon na ng discredit sa mga diskaya. Tapos sasabihin mo, Ping Lacson, yung si Bryce ang credible. Tapos sinabi mo, hindi nagbigay ng laptop, ayaw niya. Tapos binawi mo ang pagiging WPP niya. Yun ang sabi sa post ay ayaw niyang magbigay ng laptop. Parang may tinatago. Parang may tinatago si Bryce. Ngayon, tinanong siya, ay si Bryce yung Si Bryce yung mas credible. Yung mga diskaya, hindi pwede. Kasi sabi ni Boying, singilin muna. Naku po, pati si Erwin Tulfo, galing-galingan na. Naggagaling-galingan na mga ito. Tignan nyo po si Senador Marcoleta, kaisa-isang senador na nagtanggol sa batas. Kasama ni Robin Padilla. Supalpal nga si Tulfo Isipin nyo si Robin Padilla mga kababayan, mas magaling pa ito kaysa kay Erwin Tulfo. Hindi gumagamit ng utak. Yung pinanumpaan ni Erwin Tulfo mukhang nakalimutan niya na lahat na nakasaad sa batas kanyang susundin, irerespeto. Aba, ngayong nanalo na mga kababayan, sobrang yabang na. Sometimes we bend the law to please the people. Di wow! Hindi gumagamit ng utak itong si Erwin Tulfo Sobrang yabang Sabi ni Pacifico, Encantado. Nagbabasa tayo ng comment. Sobrang yabang na. Akala mo nasa TV station siya. Ginagamit nila parang TV station ang Senado. Pasikat. Wala namang utak. Nakakatawa, no? Sabi ni Don Pablo Santos. Pinamili ka kung sino yung mas kapani-paniwala. Ba't pinili mo yun? Hindi mo dapat ginagawa yun. Ngayon kahapon, napatunayan ko na tama yung gusto ko sabihin sa kanya. Mm-hmm. Kahapon, pinagawa nila ng supplemental affidavit yung Diskaya. Very substantive at saka detalyado. Kung paano ginagawa yung pagmamanipula ng bidding. O sabi ko, paano ngayon yan? Akala ko pa hindi mo pinaniniwalaan yan. Abay, kanya ngayon, he appears to be more believable. O, tingnan mo ako. Paiba-iba ka Noong kanina pa sinasabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng ganito. Yung opinion naman niya, hindi raw cast into sa stone. Mm-mm. Kaya nga ako, huwag kang gagawa ng opinion Ako baka ako, nung ako chairman, nagpa-interview ako tungkol sa mga bagay na ganyan. Pero ang dami kong gustong i-clarify, kaya kami nag-away, hindi niya ako pinaraan. So, kita nyo po mga kababayan, meron dito sabi ni Pampilo Lacson, you stealing the show. Sino bang nag-steal lang show mga kababayan? Sabihin nyo nga sa akin mga kababayan, sino bang nang-agaw ng posisyon? Diba? You stealing the show daw? Marcoleta versus Lacson. Check na natin mga kababayan, meron dito, you stealing the show daw. Sabi ni, eto po mga kababayan, may bardagulan silang dalawa dito Eto po, talagang nag-away sila mga kababayan. Pinatayan pa ng mic, eto po mga kababayan. Pinatayan ng mic ito Eto po mga kababayan, nag-away po ito yung dalawa. Saglit lang mga kababayan i-check po natin. Nag-away po itong dalawang ito Check po natin ito. Bali, itong si Ping Lacson, sinabihan niya si Marcoleta na you stealing the show. Abay, sino kayo nang agaw ng pwesto mga kababayan? FB Lacson. Check po natin mga kababayan ito sinasabi ni Lacson, you stealing the show na sinasabi niya. Sino kayo nang agaw mga kababayan? Ito po si Marcoleta at Ping Lacson, nagsagutan sila mga kababayan. Talagang manginginig kayo dito kasi talagang hindi inatrasan po ni
ni Marcoleta ang mga ano na ito, mga bobo na ito na itbulaga. Ito po mga kababayan, hindi inatrasan ni Marcoleta ang kaisa-isang senador na nagtanggol po sa batas po natin. Nanindigan po si Marcoleta sa kanyang sinasabi na hindi pa iba-iba. Samantalang si Lacson, pa iba-iba. Mga kababayan, pa iba-iba na sinasabi. Itong si Marcoleta, from the beginning po hanggang ngayon, hindi nagbabagong sinasabi. Ito po mga kababayan. Paano po sinuplak ni Marcoleta itong si Lacson na ito? Makinig ka, Erwin Tulfo, para magkaroon ng laman ng utak mo, sabi ni Frederico ng San Juan. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Supalpal ito nga nagmamagaling na ito. Investigating. Mr. Chair, nag-iimbestiga muna tayo eh, right? The point is, an investigator can... Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo eh. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial question. I am, ang sinasabi ko, prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa'yo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce over to this guy? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your position? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so then we should protective not- of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating record ito? Palagi nyo sinasabi, I am protective of the Discayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is resumed. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. O mga kababayan, di ba? Ayaw nilang pakinggan si Marcoleta. Kasi nga po, hindi nila kayang sagutin ang mga sinasabi ni Marcoleta. Ano bang tinatago nyo, Soto, Lacson? Anong tinatago nyo? Bakit pinatayan nyo ng mic si Marcoleta? Bakit ayaw nyong pakinggan? Di ba mga kababayan ang sinasabi ng mga comment? Nako po, Lacson, para kang wala kang alam. Hindi mo alam yung mga legal na usapin. Puro ko guni-guni opinion. Nako, supalpal talaga ito. Tignan nyo po yung mga komento. Ito pa yung mga komento, mga kababayan. Nako po. O, tignan nyo po. Tignan nyo po mga kababayan. Grabe si Tito Soto at Lacson. Parang may tinatago. Ang galing ni Marcoleta. Parang may tinatago ang Blue Ribbon ngayon. Sabi dito ni Gino. Diba mga kababayan? Makikita nyo po dito. Oh. Ang daming basher dito. Batas ka ng batas umamin na ang ibang akusado na nangurakot sila. Pinagtatanggol mo pa. O yung mga bobo. Batas is batas. O tignan nyo po mga kababayan. O tignan nyo, puro basher po ito. Mga kababayan, puro basher yung mga talagang merong pinagtatakpan yung mga school bukol dito. O. Nung nakaraan, sa Kongreso, binanatan si Marcoleta. Ngayon po dito, binabanatan na naman dito sa Senado. Kasi nga, mga kababayan, hindi po nila matanggap na si Marcoleta ganito kagaling, ganito katalino. Itong si Lacson at Soto, halatado, mga kababayan. Kaya itong si Tulfo, yung nagmamagaling,
Nakakala mo kung sino makapagsalita, wala namang alam. Ang hirap kasi, pagka hindi abogado, hindi makaintindi. O ngayon, pinagtawanan lang ni Marcoleta dito kay Katonying. Talagang walang alam, hindi marunong. Sa susunod mga kababayan, wag na nga kayong magboto ng mga di abogado dyan. Iboto nga nyo yung mga totoong nagmamahal sa bayan, gaya ni Marcoleta. Nako, mamaya pag si Senador Marcoleta naging presidente, yari kayo. Baka maging vice-presidente ni Sara Duterte ito, lagot kayo lahat dyan. Ilalampaso kayo. Ang bangga kay Marcoleta, giba-giba. Totoo lang. Ang babangga kay Marcoleta, giba-giba sa totoo lang. Kaya kayo mga gustong tibagin si Marcoleta, gustong ipatumba, hindi nyo kaya. Hanggat nasa katwiran si Marcoleta, patuloy kaming susuporta sa kanya. Oh. Itong si Tulfo, anong alam nito? Akala niya vlogger pa rin siya, mga kababayan. Akala niya nagbabalita pa rin siya. Nakalimutan yata niya yung mga pinanumpaan niya. Na aking tutop din at susundin ang batas na umiiral sa Pilipinas. Ako, si Boy Bender, the law bender, the first law bender in the Philippines. Sundin ang taong bayan. Sometimes you have to bend the law. Ugok. Kakagigil mga kababayan eh. Kaya mga kababayan, mag-like kayo, mag-share kayo. Paki-share po ito para malaman ng mga katangahan ng mga ito. Ito mga hindi nakakakilala ng tunay na batas. Di ba yung kay Sara Duterte? Yung impeachment? Sinabi na nga ng batas. Di ba mga kababayan? Kaya na-archive, na-debunk. Binasura ng korte kasi nga hindi po sinusunod ang batas ng mga nagkaso sa kanya. Okay mga kababayan? Yan lamang po ang akin. Palike po, salamat po. Ako si The Wonders Philippines, salamat.